What's up at welcome sa Pochoklak. Dahil araw na ng kalayaan, sa video na to, pumili ako ng ilang mga bayani noong himagsikang Pilipino mula 1896 hanggang 1898. Pumili po ako ng mga relo na tingin ko angkop sa kanilang ginampan ng papel noong himagsikang Pilipino. Ang mga napili ko pong bayani, una, si Jose Rizal, ang pambansang bayani. Pangalawa, ang ama ng revolusyon, Andres Bonifacio. At pangatlo, ang unang pangulo, Emilio Aguinaldo. Ang mga relo po na aking itatampok sa video na to, eksklusibong mga Pinoy na tatak lamang. Iniaalay ko po ang video na ito para sa mga Pinoy na negosyo. Suportahan po natin sila. Pero bago po ang lahat, wrist check po muna. Suot ko po ngayon ang DG014 mula sa Pinoy na tatak na De Guzman & Company. Magkakaroon po ako ng review sa relo na ito at ipapamigay ko po ito pagkatapos ng review na yan. Para po masubaybayan nyo ang mga detalye ng giveaway na ito, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Ang naging papel po ni Gat Jose Rizal noong himagsikang Pilipino, yan po ang pagpapalawak ng kamalayan. Ginawa niya po ito sa pamamagitan ng pagsusulat. Kaya po nagkaroon ng mga libro, nagkaroon ng mga tula, nagkaroon ng mga essay. Ang mga gawa po ni Gat Jose Rizal at ng kanyang mga kasamahan nang mabasa po ng ating mga kababayan, yan po ang nagsilbing mitya upang mag-alab ang kanilang mga damdamin at asamin ang kalayaan mula sa mga Kastila. Kaya para sa akin po, kung wala po ang gawa ni Gat Jose Rizal at ng kanyang mga kasamahan, wala pong himagsikang Pilipino. Kung wala pong himagsikang Pilipino, wala pong kalayaan. At kaya po siguro, siya ang ating pambansang bayani. Pagdating po sa relo, na tingin ko ay bagay sa ginampan ng papel ni Gat Jose Rizal noong panahon na yon, napili ko po ang Mariano version 2 mula sa Pinoy na tatak na Ibarra. Ang Ibarra po, ginawa po noong 2014. At maganda po ang kanilang mga disenyo, no? Lalo po ngayon, yung kanilang pinaka-latest na relo, tingin ko Pilipino na Pilipino po, no? Pero ang Mariano version 2, napakasimple po ng dating. Mapapansin nyo, merong Roman numerals, puti ang dial, meron pong date display. Ang size po nito, tamang-tama lang, 38mm in diameter. At ang mga ganitong klase, yan po, typically, ginagamit sa mga formal na occasions. Kaya ito po ay inirekomenda ko sa mga pumupunta sa office, madalas na sa mga meeting, kailangan maayos ang kasuotan. Pwede rin po yan pang mga formal events. Kaya tingin ko, kung young professional po kayo, nagsisimula pa lang kayo sa pagkolekta ng mga relo, or kung medyo advanced na kayo sa pagkolekta ng mga relo at gusto nyo magsuporta ng mga Pilipino na brand, ang Mariano version 2 po mula sa Ibarra ay isang magandang choice. At tingin ko po bagay na bagay din kay Gat Jose Rizal. Isa po sa mga pinaka na-impluensyahan ni Gat Jose Rizal, si Andres Bonifacio. Malaking bahagi po siguro ng pagmamahal sa bayan ni Andres Bonifacio at pagmamahal at pag-asam sa kalayaan ni Andres Bonifacio ay mula sa mga gawa ni Gat Jose Rizal. Siya po ay ang naging pinuno ng KKK at ang kanyang ginampan ng papel po nung himagsikang Pilipino ay talagang pakikipagbakbakan. Siya po ay talagang general na-immerse po sa battlefield, no? Kaya pagdating po sa choice ng relo sa kanya, tingin ko po angkop na angkop ang DG014 mula sa De Guzman & Company. Ang relo po na ito, wala pong polished surface. Ibig sabihin po, kung halimbawa pong nagtatago si Andres Bonifacio sa gabi at siya po ay nagmamanman sa kanyang mga kalaban, hindi po siya makikita agad. Hindi po katulad ng Mariano kanina, na meron po yung polished surface, matamaan lang po ng konting ilaw, bistado kagad kung nasaan si Andres Bonifacio. Ang relo po na ito, wala pong polished surface, kaya ligtas po gamitin sa battlefield, no, ni Andres Bonifacio. Bukod po dyan, ang relo na ito, tingin ko perfectly sized at
38mm po no, ang size ng relo na ito. At ang infinity date display po napakaganda. Ang infinity date po kasi is an innovation from De Guzman and Company. Typically po, yung mga date, dinidisplay po yan with a date window. Dito po, umiikot yung date. Papakita ko na lang po sa review no, kung paano yan gumagana para po mas ma-appreciate nyo. At ang relo po na ito, ipapamigay ko po. Antabayanan nyo kasi siguro po sa mga susunod na linggo, mare-review ko po ang relo na ito at pagkatapos po niyan, ipapamigay ko. Pinag-iisipan ko po yung mechanics pero antabayanan nyo po yan. Ang SRP po ng relo na ito, 13,888 pesos. Nasa website po yan ng De Guzman and Company. Kung trip nyo po yung mga ganitong klaseng relo, no, sinasuggest ko po na check out nyo po yung link in the description. Bagay po ito sa mga gusto pong mag-adventure, no? So yung mga mahilig pong umakyat ng mga bundok, yung mahilig po sa sports, yung mga talagang active, ganito po yung bagay na relo sa inyo. Kaya I do suggest checking out De Guzman and Company. Mabilis po maubos ang kanilang mga relo. Gustong-gusto ko po kasi meron pong mga baybayin na characters no, sa mga relo nila at Pilipinong-Pilipino po talaga. Kaya kung meron po kayong time, please check out De Guzman and Company. Siguro po, pagdating sa ginampan ng papel ni Emilio Aguinaldo, napapagitnaan po siya ni Jose Rizal at ni Andres Bonifacio. Bagamat general po si Emilio Aguinaldo, isa din po siyang politiko at sanay po siyang mag-work behind the scenes, no? Kaya hindi po siya kasing present sa battlefield ni Andres Bonifacio. Dahil po sa duality ng papel na kanyang ginampanan, tingin ko po angkop sa kanya ang Astery mula sa brand na Argos. Specifically po yung Blue Dial version. Ang Astery po, ginawa po yan para maging tinatawag na GADA watch or Go Anywhere, Do Anything na watch. Ang size po niya nasa 39mm and then ang SRP niya po nasa 31,999 pesos as of today. Ngayon, ang Astery po talaga, napaka-flexible po niyan. I do have the Astery right now. Sinusuot-suot ko po para makapagbigay po sa inyo ng isang magandang review no, patungkol sa relo na yan. Antabayanan nyo rin po. Kaya subscribe and hit the bell icon po kung gusto nyo pong makita agad ang review. Pero pagdating po kay Emilio Aguinaldo, ang mahalaga po talaga dyan, flexibility. Kasi kahit nakikipagkita po siya or nakikihalubilo po sa mga politiko o kaya siya ay nasa battlefield, bagay naman po yung Astery. Kasi pag tiningnan niyo po yung Astery, designed din po yan para maging field watch. Pero yung mga team po sa Argos, they really made a way para mag-fit in ito sa multiple scenarios. Not just casual scenarios, but also formal scenarios. And ito pong relong ito, kung active po kayo, pero office goer din kayo at kailangan nyo lang ng isang relo, I think you cannot really go wrong with the Argos Astery. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Abunde! Fuego! Ayun! Nakita na natin ang Mariano version 2 mula sa Ibarra Watches na tingin ko ay bagay kay Dr. Jose Rizal. Pangalawa, tiningnan natin ang DG014 mula De Guzman and Company na tingin ko ay bagay kay Andres Bonifacio. At pangatlo, tiningnan natin ang Astery mula sa Argos na tingin ko ay bagay kay Emilio Aguinaldo. Sa tatlong relong ito po, ang pinakapaborito ko yung DG014 mula sa De Guzman and Company. Yan po ay dahil sa infinity date. Napaka-innovative po, no? And it's bringing something new to the table. Pati po ang presensya ng mga baybayin characters sa dial at sa mga relo po ng De Guzman and Company in general. Gustong-gusto ko po yung touch na yan. Ang tatlong Pilipino na tatakpo na ito, balak po nila na umabante ang Philippine watchmaking industry. Kaya subaybayan po natin ang kanilang mga galaw. Abangan po natin ang kanilang mga susunod na gawa at mga disenyo. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba po ang inyong opinion, kung tingin nyo merong ibang relo na masangkop sa ating mga bayani, let me know in the comment section down below. Kung trip nyo po yung ganitong klaseng content, please hit the like button and subscribe to the channel.
hitting the bell icon, masisigurado nyo po na masusubaybayan nyo ang mga updates patungkol sa giveaway ko ng DG014 mula sa De Guzman and Company. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Later, yo!